Nung mga panahon na yon, kapatid, marami akong sinalungang parang mga alalahanin. Iniwan ko yung aking mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Nakarating ako sa isang bansa na hindi ko naman alam ang wika, na parang pagka nandoon ka sa immigration, para kang isinasalang sa matinding, tawag doon, interrogation. Biro mo, pagdating ko sa London, 2 oras akong nakatayo doon, na ako'y inaano nung immigration officer. Bakit daw ako pupunta sa London? Bakit daw hindi ako sa hotel tutuloy? May pera raw ba ako? Yun, mga ganon. Parang humiliation. Noong mga panahon na yun, ang bigat-bigat ng loob ko, kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon, sa sanlibutan, meron kayong kapighatian, sabi niya. Laksan niyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan, sabi ng Panginoong Jesus. Salamat sa Diyos na lagpasan ko lahat yung panggigipit ng Iglesia ni Manalo at pati ng gobyerno ng Pilipinas. Kasabwat nila ang gobyerno noon. Pati sa MTRCB, ayaw akong palabasin sa telebisyon. Ang programa ko pinipigil. Sumasagot lang naman ako sa kung ano-anong paratang at atake sa akin. Pag sumagot ako, ilalibel na ako. Papatigilin ang programa ko. Malakas kasi sila sa gobyerno noon. Pati yung sa MTRCB, malakas sila dun sa anong pangalan ng babae na yon? Sila Guardia. Malakas sila, biro mo. Patitigilin ang programa ko. Hindi ako makakapag-programa sa telebisyon. Sabi ng human rights, mali raw yan. Naalis ka ng karapatan ng freedom of speech. Mali yan, sabi ng human rights. Nanalo ako sa kaso sa human rights. Kaya lang, walang nangyari kasi malakas sila sa gobyerno. Ganon, kapatid. Huwag kayong mag-iisip ng magpapakamatay. Mga kapatid, ang hirap na dinaanan ko sa buhay. Napakarami sa pangangaral ko ng aral ng Panginoong Hesus. Napakarami kong kaapihan na naramdaman sa mga tao, pati sa gobyerno. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Ngayon, salamat sa Diyos. Hindi na nila ako maaaring basta-basta pirwisyuhin. Nasa ilalim na ako ng proteksyon ng gobyerno ng Brazil. Salamat sa Diyos. Kung magpapakamatay ako, wala nang mangyayari. Kaya ako di ko naiisip kahit kailan magpakamatay. Ngayon, ang tanong ng kapatid na Carol, maliligtas ba yun? Halimbawa, dahil sa depression, nagkasakit sa isip, nagpakamatay, maliligtas. Ayoko silang hatulan, kapatid. Kasi kung wala naman silang alam na aral ng Diyos, ay hindi nila alam ang aral, ang Diyos na bahalang humatul sa kanila. Sa 5:13 ng unang Korinto, ganito nakasulat doon, kapatid na Carol. Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Ipagpasa Diyos natin. Hindi kasi natin alam kung ano yung nararamdaman nila, kaya sila nagpakamatay, kung ano nasa kaisipan nila, nasa puso nila. Ang Diyos na lang ang bahala sa kanila. Baka sakali, kaawaan pa sila ng Diyos dahil nakikita naman ng Diyos ang... Kasi nga mayroong mga tao, hinahatulan niya yung sarili niya, kaya nagpapakamatay na siya. Pero may babasahin ako sa Yunsitas, kapatid na Carol, doon sa unang Juan 3:20, pakinggan mo itong mabuti. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso
ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Alam mo kapatid na Carol, kuminsan pagka hinahatulan mo na yung sarili mo, parang doon ang punto na nagpapakamatay na, wala nang pag-asa, tumatalo na sa building. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung hinahatulan natin ang ating puso, ang Diyos lalong dakila kaysa ating puso. Umasa tayo sa Diyos. At sabi niya ang Biblia, nalalaman kasi ng Diyos ang lahat ng bagay. So ang Diyos ang nakakaalam na lahat ng bagay dun sa mga nagpakamatay dahil sa anxiety, depression. Ang Diyos na ang makakahatol sa kanila. Ako ayokong makialam doon, kapatid. Pero masasabi ko, masama talaga yung magpakamatay. Masama yun. Yun ang ginawa ni Judas Iscariote. Kaya siya napahamak nagpakamatay siya. Baka kung hindi nga nagpakamatay yun, baka mapatawad pa yun Pero tinawag siya ng Panginoon Kristo, anak ng kapahamakan, son of perdition. Dahil nga hindi nagpakamatay siya Naisip ko nga, baka yun kung hindi nagpakamatay, maligtas pa yun maging dapat pa Bakit? Si Pedro rin naman, di ba? Apostol din si Pedro, idininay niya si Kristo, 3 beses niya idininay Halos pareho lang sila ni Judas Pero si Pedro nagsisi, naging dapat siya sa Diyos. Si Judas, ba't hindi naging dapat? Nagpakamatay kasi Kaya yung mga nagtatangka magpakamatay, wag, matitiis nyo yan. May sakit pa ako, may asthma ako mula sa pagkapata. Mula sa pagkapanganak ko, may asthma na ako Awa ng Diyos, natitiis ko, mga kapatid, mga kababayan. Iba yung mayroong kang inaasahang Diyos sa buhay, hindi kanya papabayaan. Pag gipit na gipit ka na, sasaklolo siya. Pag inaapi ka ng masyado, sasaklolo siya. Salamat sa Diyos. Sana naintindihan mo yung sagot ko sa iyo, kapatid na Carol. Maraming salamat po, Brother Early. Actually po, pati po yung asawa ko, hindi na po siya sa INC. Mas gusto na niya po dito sa programa yung nakikinig. Matagal na po kami hindi sumasama sa INC. At aalis na rin po kami doon. Balak po namin umahalin sa Iglesia ng Diyos. Salamat sa Diyos, kapatid na Carol. Isasama ko kayo sa aking mga panalangin na sana kayong mag-asawa ay gabayan ng Diyos sa inyong gagawing desisyon.